naman pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Bible reading. At kung kayo po ay nandyan, sabayan niyo po ako na magbukas ng Biblia. Pagpasensya niya mga kaibigan ha, kasi wala po talagang area na tahimik dito sa aming lugar. Pero ipaglalaban po natin ang salita ng Diyos na maihayag pa rin po natin ito dito sa social media po. At sa gabay at patnubay po ng ating Diyos ay magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Josue chapter 2. Ang title po nito, pinatiktikan ni Josue ang Jericho. Buhat sa kampamento ng Sitim ay nagpadala si Josue ng 2 tiktik na pinagbilinan niya ng ganito: pumunta kayo sa Jericho at manmanang mabuti ang kabayanan at kabukiran. Pumunta nga sila sa Jericho at nakituloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Nakaabot sa hari ng Jericho ang balita na may mga tiktik na Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Nagpasugo kay Rahab ang hari at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nakituloy sa iyo na parito ang mga iyan upang maniktik. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. At pagkatapos ay ganito ang isinagot, mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa akin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang ipipinid na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po nausisa kung saan sila paroroon, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutin ninyo. Sa itaas ng bubong niya dinala ang 2 tiktik at tinabunan ng mga tangkay ng lino na naitambak niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 tiktik hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, ipinihinid ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga tiktik, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam ko na ipinagkaloob sa iyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y gulong-gulo dahil sa iyo. Gayon din ang lahat ng mga naninirahan sa paligid. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat ng mga tambo nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na nilupig ninyo sina Haring Sihon at Og ng mga Amoreo sa ibayo ng Jordan at pinuksa ang kanilang mga hukbo. Nagulat kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na tutulungan ninyo ang aking angkan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo at bigyan ninyo ako ng isang katibayan. Iligtas ninyo ang aking ama, ina, mga kapatid at ang kanilang sambahayan. Huwag ninyo kaming hahayaang mapatay. Pagpasensya niyo mga kaibigan ha, talagang grabe po ang ingay sa paligid. Sabi po dito sa verse 14, sinabi sa kanya ng mga tiktik, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lamang sasabihin sa may kapangyarihan na kami naririto, hindi kayo maaano pag binigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Dikit sa muog ng Jericho ang bahay ni Rahab, kaya't buhat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang 2 tiktik. Ngunit bago pa sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito,
Bagtasin ninyo ang kaburulan nang hindi kayo masalubong ng mga tauhan ng hari. Magtago kayo roong 3 araw. Pag nakabalik na sa lungsod ang mga humahabol sa inyo, saka kayo magpatuloy ng inyong lakad." Sinabi naman sa kanya ng dalawa, "Pinananagutan namin ang aming pangako, ngunit kailangan gawin mo ang sumusunod. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming lalabasan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapatid at ang buo nilang angkan. Ang lalabas ng bahay ay di namin pananagutan kung mapatay man. Ngunit kami ang mananagot pag may napinsala sa sinumang nasa loob. At kapag isiniwalat mo itong ating pinag-uusapan, huwag mo nang aasahan ang pangako namin sa iyo." Sumagot ang babae, "Sang-ayon ako." Hinugos nga niyang palabas ang dalawa, pagkatapos itinali niya sa bintana ang lubid na pula nang nakalawit sa labas ang dulo. Binagtas ng dalawa ang kaburulan at nagtago roon samantalang sila'y pinaghahanap ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik na ang mga ito sa lungsod. Nang sila'y hindi makita, bumaba naman mula sa kaburulan ang mga tiktik, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. "Ibinigay niya sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon," wika nila. "Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng Kanyang salita. Gusto ko pong bigyan ng paliwanag yung salitang tiktik, mga kaibigan. Hindi po yung tiktik na inaalihan ng masamang espiritu. Yun po ay mga spy, pinadala po ni Josue. Dahil si Josue po ay sumusunod lang sa instruction ni Yahweh, ang ating Diyos. Si Yahweh po ang lumikha ng buhay nating lahat. Yan. Kasi yung iba kapag nakakarinig ng Yahweh, hindi po nila kilala si Yahweh. Kaya po nagtatanong kung sino si Yahweh. Siya po yung Diyos na wala siyang katawan. Espiritu po ang Diyos. Kaya nga po nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ para po may maipapo sa krus para po tayo ay maligtas. Ayan po ang binibigyan ko lang po ng paliwanag kung sino ito si Yahweh. Okay. Nakakatuwa po kasi itong mga tiktik o spy ng Israel, ng mga Israelita, ay doon pa napunta sa bahay ng babae na nagbibinta ng aliw, si Rahab. At alam ni Rahab na ang Jericho ay talagang pag-aari na ng mga Israelita. Kaya nung nalaman niya na itong mga tiktik ay Israelita, na kumbaga dito na ako kakampi kasi, di ba, yung sa sariling ko lang, mga kaibigan, in my own paradigm ba, na okay, mga Israelita ito, itong lupaing ito ay para sa kanila, so dito na ako kakampi kaysa doon sa hari ng Jericho, di po ba? Dahil alam po ni Rahab na ang Jericho ay lupain na ng Israelita, kaya iningatan po niya, kumbaga iniligtas niya po ang mga pinadalang spy o tiktik. At nagsinungaling pa si Rahab na sinasabi niya, ay umalis na. Kumbaga kanina pa, pero hindi ko alam kung saan sila paroroon kasi hindi ko naman tinanong. Pero ang katotohanan, ang dalawang spy o dalawang tiktik ay nandoon sa kanyang bubong. Niloob po yun ng Diyos na mapunta ang mga tiktik sa buhay ni Rahab upang dumating man yung panahon na kubkubin ng mga Israelita ang Jericho, ang angkan po ni Rahab ay hindi po makakasali doon sa didigmain o papatayin. Siyempre,
kapag tinatawag nating digmaan, patayan po yan. Di po ba? Patayan po yan, digmaan, giyera. Yan po. At yan po kung minsan ay kailangan din natin gawin, lalo na kapag kapahamakan ng isang tao. Sabi nga ni Brother Eddie nung araw na ririnig ko po siya kapag nagpaliwanag po siya sa bagay na yan. Na kunyari, isang herd killer. Tapos tinanong si Brother Eddie ba yan? Pwede nating sabihin na hindi po. O kaya hindi ko siya kilala. O kaya ay umalis na siya kanina pa. Kasi ang isang tao na masama, hindi po yan magtatanong kung sino ang taong iyon na kanyang prospect, kumbaga. At hindi po natin kailangang maging tapat sa bahaging iyon kung ito'y kapahamakan ng ating kapwa-tao. Ano po? So, ito po si Rahab, kahit masamang babae ito, pero ginamit po niya yung kanyang isip. Dahil alam po niya na ang Jericho ay pag-aari na ng mga Israelita. At yung mga tiktik nga po ay nakalusot. Kumbaga, hindi po nahuli, kaya nagbalik po ng magandang balita kay Josue. At nung narinig nga po ni Josue ang magandang balita, ay dito po sa chapter 3, ay naghanda po sila para tawirin na para makapasok na sa lugar ng Jericho. At alam niyo mga kaibigan, no, itong buhay ni Josue ay patuloy na nakikinig sa instruction ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Kasi kahit man sa ating mga buhay na lang, sa personal nating buhay mga kaibigan, kapag wala pong instruction ang Diyos sa atin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw. Meron palang binibigay na instruction ang Diyos sa atin dahil parang merong nakaabang na kapahamakan, may mga bagay na hindi maganda, pero hindi natin nalalaman na merong warning ang Diyos kasi hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya dapat po, ito si Josue, bawat tawag siguro ni Yahweh, Josue, yan. Ibig sabihin, pag tinatawag ni Yahweh o ng ating Diyos, si Josue ay parang na-imagine ko na si Josue kahit may ginagawa ay hihinto at ano po yun, Panginoon. Kumbaga, tayo man po sa ating mga buhay, dapat makita din po natin yung gabay ng Diyos, yung instruction ng Diyos, kung ano pong ating gagawin sa bawat araw ng ating pamumuhay. Ano po, marami po tayong topic ng buhay araw-araw. Hindi lamang po yung mag-aalaga ka ng iyong mga anak maghapon, ipaglalaba mo yan, ipagluluto. Hindi. Marami pong tema ang buhay natin sa maghapon na ating ginagawa. So, pwede po diyang merong babala. Yan. Itong mga Israelita, magagaling to eh. Nagpadala muna ng tiktik. Nung panahon na yun, literal talaga na nagpapadala ng tiktik ang Panginoon o ang Israelita o si Josue. Kasi kung ano yung sinasabi ng Diyos kay Josue, yun ang nangyayari. Wala pong Biblia. 10 Commandments lang po na hawak ni Moises ang alam ng mga Israelita. Tayo naman po ay 66 book ng Biblia from Genesis to Last Revelation. At hindi na po natin naririnig literal yung boses ni Yahweh na gaya po na naririnig ni Josue at ni Moises. Tayo po ay nakadepende sa salita ng Diyos at sa presensya ng Holy Spirit, na kailangan talaga meron po tayong Holy Spirit sa buhay natin para maunawaan po natin ang salita ng Diyos, kung ito'y warning ba, ito ba'y pangako, ito ba ay paalala. Naalala ko po nung araw, way back 20
ay hindi 1997, mga ganun mga kaibigan. Habang kami po ay nagpipray ng aking mga kasamang intercessor, ang lakas po ng boses ng Diyos na aking narinig. Stop praying. Ako po yung nagpipray. So huminto po ako, nagtaka. Hindi rin umiimik yung mga kapwa-intercessor ko. Nagtaka sila, bakit kaya huminto ito si Sister Rayleigh? May sinasabi po ang Panginoon sa akin. Hindi po ang kanyang salita ang nabasa ko, kundi meron pong boses ng Diyos na nagsasabi sa isip ko, sa puso ko, ipanalangin mo sa oras na ito ang iyong asawa dahil may nakaabang sa kanya na kapahamakan. At that time, ang mister ko po ay may mga pasahero po na mga foreigner, gaya po ng mga Japanese people na nasa rent-a-car ang mister ko. So doon po sumasakay sa kanya yung mga Hapon papunta po ng Zambales. Hinahatid po niya doon. May company po doon, tapos kukuhanin naman niya uli, dadalhin naman dito sa Metro Manila. At that time, sabi ng Holy Spirit, mag-pray ka, ipag-pray mong asawa mo. Parang nakita ko yung sitwasyon, so nag-pray ako, Lord, pakabalutan mo ng banal mong dugo ang buhay ng aking asawa at ang kanyang mga kasamahang driver sa rent-a-car. Ilayo niyo po sa kapahamakan ang buhay nila, lalo ng aking asawa. At nag-warfare po ako. Spirit of death, premature death, spirit of accident, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, ay hindi ko pinapahintulutan sa buhay ng aking asawa at sa kanyang mga kasamahan. So, nung natapos po ako nag-pray at wala na pong leading ang Holy Spirit, nagpatuloy na po kami sa gawain ng aking mga kapatiran. Tapos, kinabukasan po, umuwi ang aking asawa. Sabi niya sa akin, alam mo ba, kahapon, alas 11 ng tanghali, yun po yung time na nagpipray ako. Sabi niya, dapat mag-swap kami ng pasahero ng may-ari ng rent-a-car kasi nagda-drive din yung may-ari, kaibigan din namin. Kaya lang, yung kanyang kotse ay yung kanyang van ay walang aircon. Kaya hindi kami nag-swap dahil siya papunta pa lang ng Zambales, walang pasahero. Ako papuntang Maynila, may pasahero ako. So, kailangan ko yung aircon. Alam niyo mga kaibigan, yun ang niloob ng Diyos na hindi sila nag-swap. Alam niyo po, kasi gusto nung may-ari ng rent-a-car, siya na ang magdadrive papuntang Maynila at yung mister ko na ang magdadrive ng isang sasakyan walang aircon papuntang Zambales. Na-disgrasya po yun. Yung papuntang Zambales, alam niyo po yung sasakyan, para po siyang lata ng sardinas na pinitpit na talagang hindi mapakinabangan. Pero yung driver po, nigalos, wala. Buhay na buhay, malakas. At yun po ang nakita ko, Lord, thank you. Tapos itong mister ko naman, habang naglalakbay papuntang Maynila, kasama po nung kanyang mga pasahirong Hapon, mayroon pong tumawid na bata na muntikan lang talaga sila, pero andun yung divine protection ng Diyos. Kaya nga po yung sinasabi ko na maging sensitibo tayo sa bawat araw, kasi baka may sinasabi na ang Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, baka nangungusap na siya pero hindi natin naririnig kasi marami pong pang-aliw ang mundo ngayon. Lahat ng ingay ay nandito sa mundo ngayon. Kung hindi po tayo naka-tune in ang ating puso't isipan sa Panginoon, hindi po natin maririnig ang boses ng Diyos. At kung hindi rin tayo nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, hindi rin po natin malalaman kung ano ang ipaparating o pinaparating ng Diyos na mensahe para sa atin. Ito po si Josue, ano po ito tahasan po ito. Kumbaga, talagang kapag nagsalita ang Diyos, kanyang naririnig talaga dahil binuksan ng Diyos yung
spiritual ears, spiritual heart, spiritual mind, spiritual lips, spiritual eyes ni Josue. Wala man siyang Biblia, pero ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa kanya. Tayo naman po ay hindi tayo kagaya ni Josue, ni Moises, ni Abraham, ni na Isaac, ni na Jacob na naririnig literal ang boses ng Panginoon. Tayo po ay nakadepende po sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kaya nga po, nasain natin sa bawat araw, mga kaibigan, magbasa ng salita ng Diyos para malaman po natin, hindi lang po malaman ang mensahe, kundi dito po natin lalong nakikilala ang Panginoon. Dito po natin lalong nalalaman ang mga panukala, ang mga sikreto ng Diyos na dati hindi natin alam. Ano po? So, yan po ang kagandahan kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, lalo na ngayon, nalalaman po natin ang kwento ng mga Israelita, nalalaman po natin ang mga ginawa ng Diyos na dakilang bagay, dakilang himala sa kanila, nalalaman din po natin ang resulta ng mga pagsuway sa Panginoon ng mga Israelita. Kahit Israelita pa sila, pero hindi po spoiled o hindi taga-spoiled ang Diyos. Kung sino ang nagkasala, meron pa talagang kaparusahan, patay. Meron pa pungang kinain ng lupa, di po ba? Nakakatakot po kapag ang Diyos na po ang magdisiplina o magalit. Hindi lang disiplina, kasi pag disiplina, pwedeng buhay ka pa. Pero kapag nagalit ang Diyos sa'yo, na talagang galit na ayaw ka na niyang pakatawarin, patay ka talaga. So wala ka na pong wala nang buhay na walang hanggan ang mararanasan ng taong ganyan. Ano po, kapag ginalit po natin ang Diyos, galit din ng Diyos ang ating mararanasan. So yun lang, mga kaibigan, ang nais ng Diyos dito, na kung meron man po tayong kakampihan, gaya po ni Rahab, itong babaeng nagbibenta ng aliw, kung titignan natin, marumi, gumagawa ng kasalanan, pero mas pinili niya. Binigyan siya ng Panginoong wisdom, knowledge, understanding. Mas pinili niya yung mga Israelita na spy o tiktik kaysa hari ng Jericho. Nawa po yung kaalaman at karunungan ng ating Diyos ay patuloy po nating maranasan, kasi yan po ang magdadala sa atin sa tamang landasin ng buhay. At maraming salamat po sa Panginoon, dahil alam naman po natin na sa bawat araw ay nabubuhay lang talaga tayo sa habag, sa tulong, sa awa at pag-ibig ng ating Diyos. Hindi po tayo nabubuhay, mga kaibigan, sa ating sarili lamang. Alam niyo po, ito si Josue, kung pinanindigan lang niya yung kayabangan niya, na total, ako naman na yung pinili ni Yahweh na maging leader So ako na ang masusunod. Lulusubin na namin ito ang Jericho. Total, sinabi naman ng Panginoon na ito ay ipinangako niya sa aking mga ninuno. Kaya kahit walang instruction si Yahweh o ang Diyos, ay magtutuloy kami, pero hindi. Si Josue ay nanatili yung kanyang pagpapakumbaba sa Panginoon, at marahil ay iniisip ni Josue na hindi namin makukuha ang lupang pangako ng Diyos kung hindi kami susunod sa instruction ng Panginoon. Kaya ang kailangan lang po talaga natin yung instruction ng Diyos. Huwag po nating sabihin na ay nakukuha ko ang lahat ng bagay, nagagawa ko ang lahat ng bagay, napupuntahan ko lahat ng lugar na gugustuhin ko kasi may pera ako, may kakayanan ako, mayaman ako. No. Tandaan po natin, kung wala yung hininga ng Diyos, kung wala yung lakas o kalakasan ng Diyos na binibigay sa buhay ng isang tao, hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay na ating nagagawa at gagawin pa at tinatamasa sa panahong ito. Ibalik po natin lahat sa Diyos. Yung pasasalamat, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ito si Rahab, kahit masamang babae ito, pero ginamit niya ang kanyang utak. Tayo, mga anak ng Diyos, lalo nating gamitin yung utak natin
na nilagyan ng Diyos ng karunungan, katalinuhan at kaalaman, gamitin natin ito sa tama. Huwag po tayong magyabang sa harapan ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, kung ano man po ang meron tayo ngayon, lahat po yan ay mula sa Panginoon. Kaya wag po nating pagmalakihan ang ating Diyos. Sabi ko nga po sa iba kong upload, sa iba kong video, ang tao, binigyan lamang ng Diyos ng isang buhay. Isa lang. At minsan lang din siyang mabuhay sa mundong ito kung hindi siya namatay agad doon sa sinapupunan ng kanyang magulang o nanay. Isang buhay, isang pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, nawa malaman natin kung bakit tayo binuhay ng Diyos, nilikha ng Diyos. Maraming nasa sinapupunan pa lang pero namatay agad. Pero bakit tayo hindi? Kasi merong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Kaya nawa yung ating buhay na nag-iisa at yung isang pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin na makapamuhay dito sa mundo, nawa ay gamitin natin ito sa tama. Yung oras natin, panahon natin, pagkakataon natin dito sa lupa, gamitin po natin sa tama, na ang Diyos po lagi ang nabibigyan ng karangalan. Siya lagi ang naitatanghal sa ating buhay at siya lagi ang ating ipinagmamalaki, hindi yung ating sarili. Ang talino, ang kasikatan, ang kayamanan, pag wala na po yung hininga, pag binawi na ng Diyos yung hininga, sorry, wala na lahat yan. So, yun lang mga kaibigan. Si Rahab po, yung babaeng nagbibinta ng aliw, ay ginamit niya ang kanyang isip. Imbis na kumampi siya o isumbong sa hari ng Jericho yung dalawang spy o tiktik na Israelita, pero doon siya kumampi kasi alam niya na mayroong gagawin sa kanya ang Diyos kapag kanyang ililigtas sa mga tauhan ng hari yung dalawang tiktik, at mayroon ding ipinangako sa kanya yung mga tiktik, at binigyan din siya ng instruction na kapag oras na amin ang nilusob ang Jericho, itong gagawin mo. So puro instruction po itong nangyayari na ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita at sa buhay ng isang babaeng sabihin na natin hindi maayos ang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kaya yun lang mga kaibigan, kahit man sa buhay natin, kailangan po lagi natin gawin yung instruction ng Diyos para hindi po tayo magkamali, hindi po tayo maligaw, hindi po tayo magkasala. At kapag tama po ang ating pagsunod sa Panginoon, tiyak po, buhay na walang hanggan ang ating makakamtan. So, dito na lang po mga kaibigan, natin tatapusin na naman ang ating Bible reading for today. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa parating pong Kapaskuhan. Nawa po, yung liwanag na nasa atin ay ito ang makita ng mga tao na ating makakahalubilo sa araw ng Pasko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, hindi po lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat po sa pagpapalang espiritual. Samahan, gabayan po tayong lahat ng ating Diyos, ganun din ang ating mga pamilya, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.